Magandang gabi, Father Eli. Sa panahon ngayon na marami nang lumilitaw na mangangaral ng salita ng Diyos, paano po ba makikilala ang tunay o totoong halal ng Diyos o may karapatang na mangaral? Totoo po ba na ang banal na Papa ng pinakamataas na Ama ng ating kaluluwa dito sa lupa ayon sa Biblia? Ang ama ng kaluluwa, yung gumawa ng kaluluwa. Sino ba ang gumawa ng kaluluwa na ama ng kaluluwa? Basahin natin yung Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu ang dapat nating pagpasakupan. Ang tinutukoy ni Pablo na ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Walang ibang ama ng espiritu kundi ang ama sa langit. Siya ang gumawa ng mga espiritu. Siya rin ang gumawa ng kaluluwa. 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino gumawa ng kaluluwa? Ang ama sa langit. Meron pa bang tataas sa ama? Sa langit? Yung ama na yun ang gumawa ng ating kaluluwa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa Bicol, ang sabi diyan, Ginibo ng God nin kagurang ng Diyos ang tawo sa kabukabo nin daga, asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tawo naging buhay na kalag. asin ang tao naging buhay na kalag. O, kita mo? Sino gumawa ng kaluluwa? Ang Diyos. Yung maging kataas-taasang ama ng ating kaluluwa ay ukol sa Diyos yun. Hindi sa Papa yun sa Roma at sa kahit kangino pa. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ama ng mga espiritu, nasa kanyang kamay ang ating kaluluwa. Basahin natin ang Job 12:10. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kasama tao ron, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kaya siya, ang ating ama ng kaluluwa, ay ang ama sa langit. Ngayon, dun sa una mong tanong, paano malalaman ngayon yung mangangaral na hinalal ng Diyos na may karapatang mangaral? Ang dai-daing lumitaw. Madali lang namang malaman kung susunod ka sa Biblia, kapatid. Kaya lang napaglululuko yung iba, ayaw bumagbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia, 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Makikilala ang turo, yung aral, kung sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Yun ang paraan. Halimbawa, tinuro sa'yo, kailangan ang bata binyagan. Galing ba yun sa Biblia? Sa Biblia ba yung turo na yan? Nakasulat ba? Galing ba sa Diyos yan? Meron bang nakasulat sa salita ng Diyos na yung bata bibinyagan? May bininyagan bang bata si Kristo? Wala. Bakit? 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Sanggol, walang karanasan, walang malay sa katwiran. Paano mo bibinyagan? At hindi kailangan binyagan ng sanggol. Bakit? Kaya raw binibinyagan ng bata kasi para wag daw pumunta sa limbo. Kasi pag ang bata raw hindi nabautismuhan, mapupunta dun sa limbus infantium. Dun daw mapupunta. Hindi raw makakapasok sa langit, mapupunta raw sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, takot na mapunta yung anak nilang mahal dun sa limbo, nangungutang ng pera para mapagpabinyag. Pag nagbinyag naman, may ninong, may ninang, may handaan, may piyesta. Ganun ang ginagawa kasi natatakot tayo mapunta sa limbo yung ating anak.
kamakailan, diniklara, wala kang limbo, hindi totoo yan. Madali lang naman maintindihan kahit miyembro Maintindihan mo naman, nagsasalita ba siya sa sarili nila o galing ba sa salita ng Diyos? Para malaman mo kung ang isang aral ay totoo, dapat galing ba sa Diyos? Yung nangangaral, galing ba sa Diyos ang pinangangaral? Pag nangangaral, wala sa Biblia, hindi galing sa Diyos yun. Wala nga sa Biblia Ang sabi ni Kristo, kapatid, pag ang mangangaral nagsasalita mula sa kanyang sarili, hindi totoo yun. Hindi galing sa Diyos yun, imbento lang yun, kapatid. Tingnan natin. Sa Bibliang Katoliko ba, Brad Mel, meron ba milon? Tignan po natin at ito po mabilis po ang paglitaw ng computer dito. Yung salitang milon, sabi po ng computer dito, searching for milon in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula Henesis hanggang Apokalipsis, sabi ng computer result, one word or phrase found. Ayun, nakakita siya ng milon sa Biblia. Bakit? Totoo kasing may milon Hindi ba? Masarap nga yung pag nilagyan ng yelo di ba, no? Yung milon, masarap inumin. Basahin natin yung nakita ng talata sa Bibliang Katoliko na may milon. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Kita mo? Talagang merong totoo yung nasa Biblia. May milon, may sibuyas, may bawang. Pero purgatorio, wala Rosario, wala rin. Wala yan sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man, kagaya mo kapatid na Herminio, no? Nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Bakit? Tuloy natin. Ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yung isinugo ng Diyos na mangangaral, hindi nagsasalita sa kanyang sarili lang. Kasi yung nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian o glory. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. At sa kanya'y walang kalikuan. Ang totoo na mangangaral, yung nagsasalita, ang sinasabi, salita ng Diyos. Yun ang sugo, yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Wala siyang sinasabing galing sa sarili. Basa sa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya pag ang isang mangangaral nagtuturo, pansarili, hinahaluan yung Biblia ng sarili niya, hindi sugo yun. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na mangangaral, ang hahanapin nyo, yung ang itinuturo, hindi sa sarili galing. Walang kwenta kasi pag ang turo galing lang sa tao. Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, nababaliwala ang relihiyon. Pag ang relihiyon mo may turong utos ng tao. Kaya kailangan ang relihiyon o ang mangangaral na nagtuturo para makilala mo yun sa Diyos, dapat lahat ng tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa Biblia. May batayan sa Biblia. Pag wala, huwag ka na magrelihiyon. Baka sakaling maligtas ka pa. Yun ang sagot ko, kapatid na Herminio. Maraming salamat at magandang araw sa inyo diyang mga tagalibmanan.